Favorite nyo rin bang iulam ang siomai sa kanin? Nakakailang siomai kayo. Syempre, mas masarap kung Java rice pa yan. At kung ganito talaga ang combination, nako for sure, mapaparami talaga tayo ng kain. Ayan, meron na naman nga akong bagong rice cooker. Nakakatuwa kasi ang bilis ng delivery, kaya ayan, in-unbox ko na rin kaagad. Bet na bet ko nga to kasi hindi lang siya basta rice cooker, multifunctional din siya. 5 liters yung capacity, tapos pwede kang mamili kung black or white ang bibilhin mo. At syempre, white yung pinili ko, perfect sa mga team puti na kagaya ko. Digital na siya, tapos ito naman yung vent niya. Yan naman yung itsura ng likod. Nakakatuwa, may pa-handle pang ganyan para katuloy nasa Korea. Tapos ayan, ipipress mo lang para mag-open. Meron siyang kasamang pantakal ng bigas. Tapos syempre, hindi mawawala yung instruction manual. Ayan, meron na rin palang pansandok ng kanin. At meron ding kasamang steamer. Ito naman yung power cord, 220 voltage yan. At syempre, ito na yung inner pot. Ang gusto ko rito, non-stick siya para hindi didikit yung pagkain at madaling linisin. Ayan, 10 cups of rice pala yung pwede. Sabi pala sa instructions, magpakulo muna ng tubig at suka para mawala yung amoy plastic. Ayan ha, mag-follow tayo ng instructions at wag tamad. Para din naman yun sa health natin para sure na hindi amoy at lasang plastic at safe yung niluluto nating mga pagkain. At ito na nga, nilagay ko na yung 2 cups of wash rice para sa gagawin kong Java rice. Nilagay ko na rin yung 1 teaspoon ng garlic powder, iodized salt, turmeric powder, oil, at 1 tablespoon naman ng banana ketchup. Last, yung 2 cups ng water. Paghahalo-haluin lang natin yan lahat ng maigi. Sunod nga ay ipipress mo lang yan para mag-open yung rice cooker, tapos ilalagay mo na yung inner pot dun sa may loob. Niready ko na rin pala yung steamer, tapos nilagay ko na yung frozen siomai. Pagkatapos nga ay nilagay ko na rin siya dun sa may rice cooker para ma-steam na siya habang niluluto yung kanin. Next ay pipindutin mo lang yung menu, tapos ayan, umilaw na yung rice, nakaset na yung timer niyan at press start na. Hindi mo na nga kailangan yung bantayan kasi mamamatay na yung timer kapag luto na. At ayan na nga, pagbukas pa lang ang bango na at nakakagutom. Ang maganda nga rito, dahil nga multifunctional siya, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang klaseng pagluluto. At ito na nga ang ating Java rice. At kung wala ka pang wishlist ngayong Pasko, ito na ang sign mo. Perfect din na pang gift, kaya i-click mo na ang link sa video at i-check out mo na.